So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, maglalaro tayo dito sa budget smartphone ni Tecno, ang Tecno Spark 20C. Ganda kaya to, tara mga ka-J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, ito pala yung quick specifications si Tecno Spark 20C. Sa OS out of the box, saka Android 13 siya with iOS 13. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G36. Meron tayong octa-core CPU na meron clock speed na up to 2.2 GHz. And sa GPU, meron siyang PowerVR GA320. Meron siyang 8GB of RAM and 120GB of internal storage. At pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery with 18W fast charging. So, 5 games ang ating i-test: COD, Asphalt 9, Mobile Legends, Farlight 84, and NBA 2K20. So, first na lalaroin natin is ML at ito ating settings. HD mode naka-on, refresh rate high, graphics ultra naka-on ng outline at shadow, at syempre naka-full download ng resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, so expect na natin to na medyo hindi smooth yung performance niya dahil sa kanyang GPU, which is a PowerVR GA320. So nakakalungkot lang na MediaTek Helio G36 ang nilagay ni Tecno dito sa Tecno Spark 20C. Sayang naman, di ba? 8GB 128 na. Pero mababa lang yung chipset na nilagay nila dito sa smartphone na to. Mas maganda pa yung chipset, to be honest, ng mas murang version na Tecno Spark Go 2024. So mas okay pa yun. So yun, hindi smooth yung performance na, pero available siya sa mataas sa settings So na available siya sa high settings pero hindi siya smooth, mga ka-J-Vlog. Nakakalaro naman tayo pero nakaka-experience tayo ng mga frame drops from time to time. Mobile Legends pa lang to Kasi sa Tecno Spark Go 2024, mas mura siya pero mas smooth yung performance niya sa ML na naka-high settings. Dahil syempre ang GPU nun is the Mali G57. Ito kasi yung basic or yung mabagal na GPU, which is a PowerVR GA320. So yun, makakalaro naman kayo ng ML dito pero hindi siya smooth. So next naman is Farlight 84. So ito yung settings sa atin ng graphics balance. Wag na natin i-frame rate extreme. Frame rate high, tas resolution high. Hindi na ako nag-expect ng sobra dito kasi PowerVR GA320 lang naman to. Pero try pa rin natin na sa high, wag lang extreme.
So pagdating sa Farlight 84, kung mapapansin nyo naman, playable naman siya dito sa Technospark Gold, dito sa Technospark 20C. Meron din tayong mga frame drops na na-experience from time to time. Hindi rin smooth ang performance niya. Tapos yun, naka-balance graphics tayo. Pag nasa balance graphics talaga, hindi maganda yung graphics niya. Yan, no? Para siyang pixelated na hindi nabuo yung graphics. Ganyan yung tsura niya. Ayan, no? Frame drop. Pero playable naman siya. So yun, manage your expectation while playing Farlight 84 sa Technospark 20C. Hindi po siya smooth. So next naman is COD Battle Royale. Ito setting natin. So graphics low at ang frame rate natin nasa high. So try rin natin dito. So pagdating sa COD Battle Royale, okay naman, playable naman siya. So ang pinaka-max sa graphics lang is low. Understandable kasi mababa lang naman chipset niya. Pero good thing is available naman siya sa high refresh rate, which is nakakaya niya naman kahit papaano. Pero manage expectation, hindi rin siya smooth. Nagfe-frame drop siya from time to time. Pag may kalaban tayo, doon tayo nakakalata talaga ng mga malalaking frame drops. So pagdating sa COD multiplayer, ayan, mas okay yung performance sa multiplayer compare sa Battle Royale. Mas okay, mas maganda yung performance. Ayan, no? So yun mga ka-J-Vlog, nakita nyo na yung gaming performance si Technospark 20C. So nakakalungkot nga na balita na medyo low-powered yung chipset na nilagay nila dito, which is the MediaTek Helio G36. So titignan nyo rin kasi dito is yung kanyang GPU. The GPU is PowerVRG A320 na isang low-powered GPU din yan. So sayang yung specs na itong Technospark 20C kasi maganda na yung RAM at ROM. 8GB 256 na, diba? So 8GB RAM na to, sayang physical RAM na yan eh. Pero tinernohan ng medyo mababang GPU kaya nakaka-apekto yan of course for gaming. Nakakalaro naman tayo ng ML, COD, yes, pero manage your expectation, nakaka-experience tayo ng mga frame drops from time to time. So yun, hindi ko siya marirecommend sa mga gamers out there dyan na naghanap ng very affordable na gaming smartphone dahil yung chipset nito ay nakaka-disappoint to be honest when it comes sa gaming ha. So maganda naman dito, bumawi siya sa mga ibang specifications tulad na lang ng RAM at ROM mataas. Maganda naman yung display na ma-offer niya, mataas yung refresh rate.
At of course, fast charging rate na rin itong si Tecno Spark 20C with dual stereo speaker. So yun, maganda naman yung ibang specs niya when it comes sa gaming. Ang nakaka-disappoint lang at ang pinaka-importante talaga is the chipset. Doon lang ako nalungkot dito sa smartphone na to. Kaya kung i-rate ko ang gaming performance nito sa kanyang presyo, very affordable lang naman siya. 1 ang lowest 10 na ngayon. Sa score ko dito mga ka-J-Vlog na sa 6.8. So yun, kung interesado kayo dito sa Tecno Spark 20C, huwag kayo mag-alala mga ka-J-Vlog, ilalagay ko po yung link nito sa description box.